Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng konting reaksyon dito. Ang pagtatago ni Bato, ang pakipaghabulan at ang pagtakas na naman nito. Meron ngang kwentong bata na islaw palitaw, lulubog lilitaw, parang ganun eh. Kaya meron tayong video courtesy dito ng Just Facts ng GMA Integrated News. Atin panoorin at atin bigyan ng reaksyon. Senator Padilla, Senator Marcos, Senator Pangilinan, Tulfo Ergo. Nagtago, lumutang, This is the Senate! Respeto! nakipaghabulan, nakiusap, Hindi ako galit sa inyo, sir. Ako ngayon ay umakapila sa'yo. at nawala muli. Senator Bato is no longer in the Senate premises. Paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon si Senator Bato de la Rosa? Balikan muna natin ang naging karera ni Senator Okay, de la Rosa. so paano nga ba napunta, tanong ng ating host, sa ganitong sitwasyon si Bato? Sabi nga ni Bato, siya daw ay naglingkod sa Pilipinas ng matagal at ng taos-pusong paglilingkod. Totoo naman yan na naglilingkod siya. Pero nang naging amo niya, si Digong, ay dito nagsimula ang pagsikat niya, di ba? Nagiging senador, nagiging general, nagiging chief PNP. Grabe ang promosyon ni Bato dahil kay Digong. Kaya nagiging loyal siya kay Digong. Ito ang totoo, di ba? Nagiging loyal, nagiging parang tuta na rin, di ba? Hindi siya makabitiw kay Digong. Kaya nahatak siya sa Kumunoy. Pareho silang lulubog sa Kumunoy at talagang walang kawalayan. Kumunoy yan eh. At mahahatak si Bato dito. Kaya itong pinagsisihan siguro ni Bato, pero hindi niya kayang sabihin na sana nagiging ordinary man na lang ako. Iyan ang mahirap eh, kapag mataas ang iyong katungkulan. Sabi nga sa Spider-Man movie, yung Spider-Man na kapag malaki ang iyong katungkulan, ay malaki rin ang iyong responsibility. Responsibilidad malaki kapag mataas ang katungkulan. So kayo ba'y nangangarap na tataas pa ang iyong katungkulan? Ako nga, hindi ako mahawak na magiging dean ako sa department eh. Naging pinagtuturuan kahit na ako'y matagal na doon. Ayoko na meron akong mataas na ranggo kasi nga meron kang malaking problema, malaking responsibilidad. Ito yung nangyari kay Bato. Hindi siya nakabitiw dahil nasisilaw niya siya sa kasikatan niya, senador na senador Bato, 2 terms, nagiging general, automatic dahil kay Digong. Kaya diyan na talaga siya, nahatak niya siya sa Kumunoy. Pero mayroon siyang bagong pahayag na hindi na siya sasama kay Digong sa dahig. Noon sabi niya na gusto niyang magparisto rin para habol siya doon kay Digong. Nagpapasikat lang pala siya sa mga DDS para ibubuto siya ng mga DDS. Ngayon traidor siya kay Digong Meron siyang bagong pahayag na hindi na siya magpapahuli sa ICC at hindi niya nasamahan si Digong. Kaya kayong mga DDS diyan, huwag niyo nang ibutot ng taong to kung kakandidato pa to. Dahil iniwan na ang inyong idol na si Digong ni Bato de la Rosa. Isang traidor, isang sinungaling, napaka-ordinaryong Bato de la Rosa lang, nagiging senador, nagiging chief PNP, nagiging general, 3-in-1 promotion dahil kay Digong. Ngayon iniwan niya si Digong sa dahig, ayaw niyang magpahuli. Sila yung dalawang nagplano ng tukhang Tapos pagdating sa pagkakulong ay hindi siya sasama kay Digong. Napakalaking katraidoran, di ba? Mga ka-DDS. Okay, patuloy tayo. Produkto ng Philippine Military Academy sa nagtalak class of 1986 si De La Rosa. Naging Davao Chief of Police siya mula 2012 hanggang 2013 sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging presidente si Duterte, itinalaga ang hepe ng Philippine National Police si De La Rosa noong July 2016 hanggang April 2018. Matapos ang serbisyo sa PNP, ay Director General ng Bureau of Corrections si De La Rosa bago sumabak sa politika at nanalong senador noong 2019.
Mayo 2025, muli siyang tumakbo at nanalo sa ikalawang termino bilang senador. Mula November 11, 2025, hindi na pumasok sa Senado sa De La Rosa. Ito ay matapos lumabas ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Noong mga panahong iyon, hindi pa kumpirmado ang warrant of arrest. Pero nitong May 11, 2026, makalipas ang 6 na buwan, ginulat ni Senator De La Rosa ang lahat nang umattend siya sa isang sesyon sa Senado. This is the worst government. Ang kanyang pagsulpot, nagbigay daan Okay, so ito para nga yung mailuklok pakana ni bilang Alan bagong Peter Senate Cayetano President si Tuco. Senator Ito Alan yung pakana Peter niya Cayetano. na tinawagan niya si Bato. Ngayon kung tanongin sila kung saan si Bato, hindi nila alam. Pero kapag tawagan nila, nandyan si Bato. Mga sinungaling talaga. Ginamit si Bato ni Alan Peter Cayetano. Ginamit si Bato para manalo siyang Senate President. Ngayon, imbis nagtago na si Bato, kalmado na siya sa loob ng kanyang tunnel, bigla siyang lumabas kasi tinawagan ni Tuco Cayetano. Ngayon, dahil sa boto ni Bato, yun ang nagpapanalo kay Cayetano dahil 12 lang sila na DDS. Ngayon, nadagdagan ng isa ni Bato, nagiging 13. Nanalo sila sa pag-impeach kay Senator Soto. So, ganun ka-importante si Bato para kay Cayetano. Ngayon ay sinabi na naman ni Cayetano na Bato, umalis ka muna dahil mainit ang Senado ngayon. Ngayon, on his own na si Bato, on his own. Sarili na ni Bato ngayon. Nagsasarili na siya doon kung saan man siya nagtatago. At yung naghatid sa kanya sa kanyang lungga, Robin Padilla, yun ang sabi. Kaya ngayon si Robin ay person of interest na ng NBI. Parang nagtatago na rin si Robin kasi mayroong kasong isasampa kay Robin. Ito yung obstruction of justice kasi nga nilabas niya si Bato. Pero hindi tayo tiyak dyan, mayroong chismis na hindi na rin daw magpapagita si Robin sa Senado. Ewan ko lang kung totoo yan. Basta sa Lunes, bukas yata, ay mayroon umuugong na kudita na naman sa Senado. This time wala na si Bato. So ibig sabihin 12 na yan. Ngayon mayroon daw isang DDS senador na lilipat sa minority, lilipat sa kampo ni Tito Soto. Ang isang DDS na galing sa Senado, ito yata ay si Loren Legarda. Babalik siya sa kina Tito Sen. Kasi binibira siya Pati yung kanyang alma mater ay tinitira si Loren Legarda na masamang ehemplo sa mga kababaihan. Tinanggal yung kanyang malaking picture frame sa College of Assumption, tinanggal ng Student Council doon sa Bulwagan. Kaya nakakahiya yan. Alma mater mo, isusuka ka? Grabe. Kaya tingin ko si Loren Legarda babalik sa sa grupo nila Tito Sen ni Tito Soto. Kaya siguradong talsik na naman si Cayetano Tuco. Grabe sa pag-upo ni Tuco, ilang araw lang nagkagulo ng Senado, di ba? Dahil sa kanyang talino na script. Sabi nga ni Ronald Llamas sa 4 Alas, na naku saang bang divisorya na pulot yung script na yan. Halatang halata, mga Tuco yung pinagbabaril Kaya tinawag ko yan na Alan Peter Cayetano Tuco. Mahilig yan sa Tuco kaya pinagbabaril yung Tuco sa Kisame. Mga kababayan, sa shoot out daw with NBI. Wala namang NBI sa loob. Yung driver pala, kumuha lang yung ng backpack niya at sinabi niya sa security guard na kukunin ko lang ang backpack. Walang baril yun, tapos hinuli nila at sinasabi na inatake daw sila ng driver nang nadala ay backpack lang na walang baril. talagang may pagkaano din katarantaduhan itong script ni Alan Cayetano Tuco. O patuloy na tayo sa the facts ng GMA. Matapos silang makakuha ng 13 votes para patalsikin ang liderato ni Senator Tito Soto. Matapos silang makakuha ng 13 votes para patalsikin ang liderato ni Senator Tito Soto. Sa muli niyang paglutang, tuluyang naisapubliko ang warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC laban sa senador. Kaugnay ito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Noong araw din yon,
sinubukan ng National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin si De La Rosa. Sa kopya ng warrant of arrest, nakalagay na November 6, 2025 pa ito in-issue ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Secret ex parte ang warrant. Hindi ito isinapubliko noon at ang may kopya lang nito ay ang prosecution. Ito ay dahil sa mga banta sa biktima at testigo at dahil sa mga hakbang umano ng Senator De La Rosa na hadlangan ng investigasyon. Okay, so Tinungkol si dito De La na Rosa nag-umpisa na ang indirect kalbaryo ni co-perpetrator Bato. Sa kasong kinakaharap Dahil dating sa Pangulong kaso niya Rodrigo sa Duterte. crime against humanity, which meron daw 37,000 ka natukhang noon. Karamihan doon ay mga inosente at meron ding mga talagang itong drug pusher at drug addict. Pero karamihan doon ay mga inosente na pagkamalan lamang dahil kamukha ng addict, di ba? At dahil nga mayroong reward money, kaya gabi-gabi meron talagang tinutudas ang mga kapulisan noon para makakuha ng tinatawag na reward money. Parang nagiging bounty hunting noon ng mga addict eh. Kaya lahat ng addict pinagbabaril noon, mga kababayan. Kahit mga addict yan, ay tao pa rin yan. Sa mata ng Diyos, sabi nga ng Diyos, whatever you do to the least of my brother is what you also do to me. Yan din ang ginawa natin sa ating Diyos, kung ano ang ginagawa natin sa ating mga kapatid. Kaya kung mabait tayo sa ating mga sa mga lesser na kapatid natin, yung mga mahihirap, kapag mabait tayo doon, ay parang mabait na rin tayo sa Diyos. At kapag pinagpapatay natin yun, siyempre magagalit ang Diyos niyan. Sa batas ng Diyos yan pero sa batas ng lupa, ganun din. Bawal pumatay ng tao. Adik man o hindi, kailangan dadaan siya sa proseso. Okay, patuloy tayo. Ayon sa ICC, may reasonable grounds sa sangkot ang senador sa kaso Crimes Against Humanity of Murder. Ayon sa ICC, may reasonable grounds sa sangkot ang senador sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Bilang Chief of Police ng Davao, ayon sa ICC, ginamit umano ni De La Rosa ang kanyang posisyon para bigyang daan ang Davao Death Squad killings at ipatupad ang tukhang. Dagdag pa ng ICC, ginamit din daw ni De La Rosa ang kanyang posisyon bilang PNP chief para bigyang daan ang mga pagpaslang, kabilang ang pagbibigay ng dagdag na personnel at logistical support tulad ng mga armas. Pero hindi nakaporma ang NBI agents na arestuhin ng senador at nakipaghubulan ng senador sa kanila. Sa CCTV Okay, so footage na itong inilabas ng CCTV, Senado, merong makikitang cut portion mabilis yan, na yung tumatakbo pinutol. si De La Yung Rosa pag-serve mula ng parking warrant. Merong area warrant hanggang to fire arrest exit ba ng to? Senado. Tapos pinalabas ng Senado na wala. Yung warrant galing yun sa ICC, hindi yung galing sa ating local court. At nang ibigay yun, dalawang babaeng NBI ang nag-serve kay Bato. Paglapit nila kay Bato ay bigla silang tinulak. Yung dalawang babae, siyempre maliliit lang yun. Natumba yung dalawang NBI na babae na nag-serve ng warrant of arrest kay Bato. At doon na ang karipasan ng takbo ni Bato. Dahil takot siya sa warrant of arrest ng ICC. Kaya hindi siya nahabol ng mga babae, kasi babae lang. Yun yung pinutol nila sana isinama yun sa CCTV. Ganun katindi at kasinungaling ang ngayon, ang itong kupunan o grupo ni Cayetano. O baka si Cayetano ang nagsabi na putulin niyo yung portion na naroon ng NBI agent na nagbigay ng search warrant para masabi natin na walang search warrant. Make that warrant of arrest. Kaya yun ang naputol inedit ng Senado. Kaya nga yung ombudsman nag-request ang ombudsman ng CCTV ng Senate, kasi kahit saang kanto ng Senado mayroong CCTV. Nag-request ang ombudsman na kunin yung CCTV ng Senado para makita yung shootout kung totoo na meron. Hindi nagbigay ang Senado hanggang sa ngayon. Dahil makikita doon na wala talaga silang binaril, kundi mga bintana lamang. Merong 32 shots na galing sa matataas na baril. Mga M14 Armalite yun. Butas-butas ang mga bintana at saka kisame. At kung ipapakita yung CCTV, makikita na acting lamang, acting. Nagsusuot sila ng bulletproof
Yung sino ba yun? Yung Sergeant at Arms, nagsusuot ng bulletproof at magandang machine gun pistol yung dala. Yun pala, ang kalaban nila ay tuko sa kisami, na pinagbabaril nila yung tuko sa kisami at sa bintana. Kaya mayroong 32 ka putok ang narinig, mga kababayan. At wala talagang nakapasok na NBI Kaya nakakahiya kung ipresenta nila yung CCTV, makikita doon na stage drama yung shootout. Okay, tapusin na natin tong video courtesy ng GMA. Sa gitna ng pagmamadali, nadapa pa siya sa hagdan. Ilang sandali pa, isinailalim sa lockdown ng Senado at Sa gitna ng pagmamadali, nadapa pa siya sa hagdan. Ilang sandali pa, isinailalim sa lockdown ng Senado at hinigpitan ng seguridad sa compound at isinailalim ng bagong Senate majority sa ilalim ng protective custody ng Senado, Senador. Kaya nanatili siya sa loob ng Senate compound. Layunin umano nitong bigyan ng pagkakataon ng Senador na gawin ang lahat ng legal na paraan para protektahan ang kanyang sarili laban sa warrant of arrest ng ICC. Ayon sa Department of Justice, may sapat na legal basis para ipatupad ang ICC warrant of arrest laban kay De La Rosa. Sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, Ayun, and totoo other naman yan crimes dahil meron against tayong humanity, extradition may treaty. kapangyarihan Kapag ng Pilipinas merong na mga bansa isuko na o i-extradite ang mga ng suspect o wanted akusado criminals sa mga na international nakakandong sa court. Pilipinas, ay meron tayong extradition treaty sa mga bansang yon at pwede nating ipadala kung sino man yon. Kagaya na lamang kay Bato, sino ba naman yung si Bato, isang senador? Mabuti pa si Digong, isang presidente. Si Digong kaya ngang pinadala doon si Bato pa kaya na senador lang. Mga kababayan, bakit hindi kaya? Kaya yan. Natatakot kasi kay yung mga senador na lang kasi ang nagprotekta talaga kay Bato Protective custody ng Senado ay ibang kahulugan ni Cayetano. Ang protective custody niya ay personalan na kustodiya at proteksyon kay Bato. Dapat kasi kapag protective custody ng Senado, ay nandun lang si Bato for safekeeping. And then kung mag-request ang DOJ o NBI o PNP na dalhin sa kanila si Bato, ay dalhin ito ng Senado. Hindi yung bigla lang nawala tapos sabihin na hindi naman yun wanted kaya pwedeng umuwi. Hindi ganun kasi nag-declare na sila na in custody ng Senado. Kapag custody, hinawakan mo yun. Hinawakan mo yun at makaalis yun kapag wala nang request. Hinahanap siya Pinaghahanap siya, dapat pinakita muna siya sa NBI, inarap muna at saka sabihin na nirelease na ng Senado si Bato. Hindi yung bigla lang naglaho, islaw palitaw, lulubog lilitaw. Alright, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ating brief history on the life of Bato de la Rosa, from a simple man to a general to a senator and then to a fugitive. Maraming nagsabi hindi yan fugitive. Fugitive na yan dahil mayroon ng warrant of arrest at he is in the flight. Flight, siya'y nagtatago. Kaya flight is the admission of guilt. Yan yung ng batas. Kaya katulad ni Saldico, nagiging fugitive na yan kasi merong warrant of arrest galing sa international court. Alright, so magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli at sa mga bago ko lamang sa channel, malaking tulong ang pag-subscribe sa ating channel. God bless us all at ingat ang lahat.